Nalaman ng lalaki ito na ang kanyang asawa ay mayroong ibang lalaki at nakikipaglandian ito sa isang foreigner sa tabi ng dagat. Hindi maintindihan ni Sam kung bakit nagawang lukuhin siya ng kanyang asawa. Kinabukasan, sumakay siya ng eroplano papunta sa Australia at pagdating niya sa labas ng bahay na nabili niya para sa kanyang asawa, ay may narinig siya na mahinang tawanan at masasayang tunog na nagmumula sa likod ng bahay. Sinundan niya ang ingay at nakita niya ang kanyang asawa na nakikipaglandian sa foreigner na lalaki. Napakasakit na nakita niya, ngunit pagkatapos ng mga sandaling iyon, mas pinili na lang niyang huwag silang kausapin agad. Gulong-gulo ang kanyang isipan at pakiramdam niya guguho ang mundo niya. Nang dumilim na, nagdesisyon siyang bumalik at humingi ng paliwanag sa kanyang asawa. Ngunit pagdating niya, nakita niya si Jan na kasama ang kanyang anak na babae palabas. Kaya tumalikod na lang si Sam at umalis na. Kinabukasan, tahimik na bumalik si Sam at ng mga oras na iyon nagkaroon siya ng lakas ng loob na pumasok sa bahay. Ngunit wala ang kanyang asawa, kaya nagsimula siya magtingin-tingin sa loob ng bahay. Sa banyo, nakakita siya ng dalawang toothbrush na hindi lang para sa matatanda kundi pati na rin sa dalawang cute na toothbrush para sa mga bata. At pagkatapos ay pumunta siya sa kwarto ng kanyang anak na lalaki, kung saan nakita niya ang high chart sa dingding pati na rin ang mga larawan ng kanyang anak na masayang masaya. Nang mga sandaling iyon, nakaramdam si Sam ng tuwa sa paglaki ng kanyang anak. Ngunit napagtanto rin niya na kung gaano niya napabayaan ang kanyang pamilya dahil sa kanyang pagiging abala sa trabaho. Naagaw ang atensyon ni Sam sa isang family picture sa dingding. Pagkakita niya dito, biglang nawala ang ngiti niya at isang mabigat na pakiramdam ang naramdaman niya sa kanyang dibdib. Nang mga oras na iyon, narinig niya ang pagbaba ng kanyang asawa at anak. Maya-maya bumalik din si Jan at ang anak niya sa bahay at sabay-sabay silang nagpunta sa dalampasigan. Habang pinapanood niya ang kanilang pagiging malapit, pakiramdam ni Sam ay may mabigat na bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Nang bumaba si Sam, may napansin siyang mga papilis tungkol sa immigration. Nalaman niya ang asawa niya na may plano ng bagong buhay kasama si Jan. Sinundan niya ang mga ito sa dalampasigan kung saan masayang naglalaro ang mga ito sa buhangin na parang isang masayang pamilya. Ngunit ang puso ni Sam ay puno na rin ng sama ng loob at sinimulan niya na rin imbestigahan si Jan. Laking gulat niya nang malaman na si Jan ay isang simpleng construction worker na may kaunting kita kaysa sa kanya. Naguluhan si Sam kung bakit nagkagusto ang kanyang asawa sa isang tulad nito. Sinundan ni Sam si Jan sa ospital at nalaman niya na si Jan ay may asawang nakahiga na sa kama ng maraming taon. Kaya mas lalong naguluhan si Sam at pagkatapos umalis ni Jan, pumasok si Sam sa silid ng ospital at sinabi sa babaeng nakahiga ang tungkol sa panluloko ng kanyang asawa. Inaasahan niya magagalit ito, ngunit kalmado lang ito at masaya pa na ang kanyang asawa ay umiibig sa ibang babae. Pinaliwanag niya na siya ay paralyzed na ng 6 na taon at ang kanyang asawa ang nagsusustinto sa kanilang anak at ang nagbabayad din ng kanyang mga gastusin sa ospital. Nang malaman nito na may iba na si Jan, taos pusong umaasa ito na maging masaya ang kanyang asawa at ang kanilang anak. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa puso ni Sam, kaya napaisip siya kung siya ba ang humahadlang sa kaligayahan ng kanyang asawa. Bumalik si Sam sa bahay, ngunit nakita niyang bukas ang pinto at pagpasok niya, isang magulo at nakakatakot na tanawin ang sumalubong sa kanya. Kaya lumapit siya sa matandang babae sa kalye para magtanong kung ano ang nangyari at sinabi nito na dinali Jan ang isang batang lalaki sa ospital.